sa BIR preliminary pa lang. Pero pag i-divulge nila lahat ng documents dun sa impeachment process tapos hindi nila ma-correlate dun sa impeachable offense, unfair din po yun sa rights ni Attorney Mans at sa respondent kay VP Sara. Kasi yung order kasi, yung subpoena order po pala, para lang mas maintindihan nyo talaga. Sinabi kasi dun ni Presiding Officer Escudero, ipapasubpoena yung documents for purposes na para ma-relate na related yung documents na yun sa impeachable offense during the term of VP Sara as an impeachable officer, meaning 2022 onwards. So yung issue doon, pag i-divulge nila in public yung mga confidential documents, tas yun pala hindi nila ma-relate to an impeachable offense during the impeachable term, unfair lang po yun kasi nakapakita na sa public, 'di ba? So ang magiging reaction niya ng public ay mukhang may maling ginawa. Yun naman pala, it's inadmissible evidence. So may mga ganong issues po kasi kaming nakikita. Kumbaga, yung confidential documents, isinapubliko mo na, wala naman palang kinalaman sa kaso. Yes, yan po yung pinaka-simple way to say it. Possible po. Yun yung mga nakikita namin. So yung ano lang naman po namin, yung position namin, hopefully if the Senate Impeachment Court really proceeds to the disclosure of confidential documents, they should do it in executive session. Para at least protected din yung right to privacy ni Attorney Mans. Kasi we have to remember po, number one, Attorney Mans is a practicing lawyer. So meron din po talaga siyang reputation to protect in relation dun sa clients niya. Tapos number two, hindi rin po siya respondent to the impeachment court. Hindi siya impeachable officer eh. So unfair naman po yun kung dinadivulge ni disclosing documents na nakapangalan siya tapos wala siyang right to confront yung nag-a-accuse sa kanya.